Inaantok pa, pero kailangan ng bumangon at maghanap ng almusal. Ang grupo o troop na ito ng Philippine Long-tailed Macaque. Pahirapan daw para sa mga unggoy na makahanap ng pagkain. Kaya ang iba, nilalantakan maging ang mga dahon. Tapos na raw kasi ang panahon na sagana sa bunga ang mga puno. Pero hindi lang ito ang problema ng mga unggoy. Kapansin-pansin din ang mga naiwang marka ng kanilang malupit na pinagdaanan. Sa Budatu, Indanan, Sulu, paboritong tambayan ng mga unggoy ang mapangin na parte ng gubat. Pero habang inoobserbahan namin ang mga unggoy, may napansin ako. May hose yung yung tali. Oh my gosh. O yun may sugat na. Ay, oo nga. Kawawa, grabe. May mahigpit na tali sa bewang ng isang unggoy. Nakakaawa dahil parang sobrang lalim na ng pagkakabaon. Posibleng dati itong alaga na nakawala o pinakawalan. Yung long-term effects nito, paglaki nila, madadamage na yung kanilang bewang. Sa layo nito, kailangan ng tranquilizer gun para makuha ang unggoy at matanggal ang tali sa bewang nito. I feel so frustrated na wala akong magawa. Hindi ko ma-attempt na matulungan yung unggoy. Pero alanganin ang aming pwesto. Dahil ang unggoy at ang aming team pwedeng mahulog sa bangin. I don't know kung paano namin siya mariretrieve. At pagbagsak niya yung injury na matatamo niya. Sa sitwasyong ito, hindi ko matutulungan ang unggoy. Sa Panamao, Sulu, nakilala ko sina Meme, George, at Quick. May mga monkeys dito na alaga, 3. Matagal ng alaga na mga sundalo rito ang mga unggoy. Sir, bali kayong yung nangangalaga sa mga unggoy nito. Parang inadapt mo na sa kanila. Yes, sir. Nung nandun, sir, parang yung mga bata pa kasi ito, mga malilit pa, almost 2 months, 3 months siguro, sir, mga ganon. Siyempre, nung mga natakot siguro yung mga nanay nila o naiwanan siya at hindi naman nakatakbo. Ano yun, panahon pa yun ng giyera? So dahil sa mga putukan ganyan, naiiwan ito. Kabilang ang mga unggoy sa mga apektado ng gulo noon sa Sulu. At pagkatapos ng hidwaan, bumaba na sila sa komunidad para maghanap ng pagkain. Kaya minsan, nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. Kadalasang bata pa inaalagaan ang mga unggoy. At sa oras na lumaki at naging agresibo na ito, madalas ay pinakakawalan. Pero hindi sa lahat ng sitwasyon kakayanin nitong mabuhay pagbalik sa gubat. Sa Sulu, isa ang mga sundalo sa sumasagip sa mga unggoy. Wala kasing pasilidad doon para sa mga hayop na may sakit at hindi na kayang alagaan. Si Meme ang pinakamatanda sa 3 unggoy na inaalagaan ni Johnny. Ilang beses na rin daw nilang pinakawalan ito sa gubat. Pinakawalan na namin lahat ito Iniwan namin sa banda doon, sa gubat. Makalayo na kami. Nakita namin sumusunod man sila, sir, na pabalik din sa kampo.
Sa ngayon, pinapayagan ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office o PENREO ng Sulu na manatili umano ang maunggoy sa kampo. Pagdating po naman po sa mga protocol po natin sa mga naghahalaga ng wildlife, ina-assess po ng opisina natin yung status po ng mga wildlife. For example po kung unggoy, hindi natin na rin-release sa wild, hinahayaan na natin i-keep sila ng mga owner nila. Sinasabihan na lang po namin na ingatan na lang po sila. Pero paalala para sa lahat. Sa batas, ipinagbabawal ang pag-aalaga ng maunggoy at iba pang buhay ilang. May kaukulang permit o dokumento bago pa hintulutan ng mga otoridad. Kapag nire-release naman ang mga alagang unggoy pabalik sa wild, posibleng magdulot ito ng negatibong interaksyon sa mga tao. Meron silang site fidelity kung saan sila ay bumabalik sa mga lugar kung saan sila inalagaan. Dahil dito, nagfo-forage sila ng pagkain sa mga komunidad o sa mga malalapit na sakahan. Sa mga ganitong sitwasyon, naapektuhan ang mga farmers at ang mga unggoy ay pwedeng sinasaktan or pinapatay. Napansin ko na parang kulang sila sa nutrition, vitamins. So I'm gonna give them some deworming and vitamins. Medyo kulang sa tubig. Kailangan natin bibigyan ng tubig to parati, ha? Kasi pag inangat ko yung balat nilang ganyan, pag binitawan ko, dapat babagsak agad yung balat niya. Bukod sa 3 unggoy, may isa pa silang alaga na nakaranas naman ng maputulan ng buntot. Yan si Moymoy kawalan na. Mga almost 3 months o 2 months yata. Mahina na siya kasi parang nabugbugban. Yung pantal-pantal yung katawan tapos yung buntot putol na. Dahil nangihina na si Moymoy, hindi ito maiwan ng mga sundalo sa gubat, kaya napilitan silang iuwi ito sa kampo. So, sinilip ko yung buntot, may mga butong nakalabas. So, pinadala ko dito and take advantage of trying to repair it. Operahan natin, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung butong nakausli. Tapos, isasara natin yung balat, ha? Bibigyan ko lang siya ng pampatulog. We're preparing the tail for partial amputation. Okay, napaka-importante na ma-repair to, no? Kasi nung hinawakan ko, sobrang sakit. Dahil yung stump ng kanyang bone is nahihirapan mag-heal. Sa ngayon, ligtas at fully recovered na si Moymoy dahil sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.